Mahigpit ang yakap ng lola ni Avery. Nanginginig pa ang mga kamay nito habang marahang hinahaplos ang buhok at tila pilit inuukit sa alaala ang mukha ng apo. Mabigat ang bawat segundo. Puno ng pangamba at takot na baka sa pag-alis na yon ay matagal pa bago sila muling magkita. Mag-iingat ka palagi, apo. Huwag kang basta magtitiwala kahit kanino. Pinisil ni Avery ang braso ng kanyang lola. Pinipigilan ang pagpatak ng luha. Opo, la. Pangako po. Hindi ko po kayo bibiguin. Lumapit ang kanyang lolo. Mabagal ang kilos, ngunit matatag ang tinig. Inabot nito ang lumang rosaryuhan at inilagay sa palad ni Avery. Kapag napagod ka, magdasal ka. Hindi man kita masamahan. May magbabantay naman sa'yo. Nakangiti si Avery, kahit nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Salamat po, Lo. Para po sa inyo lahat ng gagawin ko. Babalik po ako. Bitbit ang pangakong yon. Tuluyan ang humiwalay si Avery sa kanilang yakap. Pagdating ni Avery sa Maynila, tangan niya ang isang lumang backpack at pusong puno ng pag-asa at kaba. Si Avery ay isang simpleng babae lamang. Walang halong karangyaan ang kanyang anyo. Ang suot niya ay kupas na t-shirt, maong na ilang ulit ng tinahi, at tsinelas na halatang luma na. Wala siyang alahas, ni kolorete sa mukha. Ngunit kapansin-pansin ang linis ng kanyang itsura at mga matang puno ng determinasyon. Bata pa man siya, maaga nang naging seryoso sa buhay. Patay na ang kanyang mga magulang at sa murang edad ay natutunan niyang tumayo para sa sarili at para sa kanyang lolo at lola. Ang tanging pamilya na meron siya. Kaya kahit masakit, pinili niyang lumuwas ng Maynila upang maghanap ng trabaho. Kahit kasambahay lang, ay handa niyang tanggapin. Mula sa terminal ay agad siyang sinalubong ng nakabibinging ingay ng lungsod. Sigawan ng mga konduktor, businang walang tigil, yabag ng mga taong nagmamadali na tila may hinahabol na kanya-kanyang buhay. Saglit siyang natigilan. Pakiramdam niya ay napakaliit niya sa lawak ng mundong yon. Huminga si Avery ng malalim at nilibot ng tingin ang paligid. Pilit pinapatatag ang sarili. Wala siyang kakilala. Wala ring kasiguraduhan kung may naghihintay na trabaho para sa kanya. Ngunit kahit ganon, hindi siya umatras. Kailangan kong kayanin to. Para kina lolo at lola at para sa sarili ko. Mas sinigpitan ni Avery ang kapit sa backbag at humakbang palayo sa terminal. Hindi niya alam nang unang hakbang na yon sa Maynila ang magdadala sa kanya sa isang kapalarang puno ng panganib, lihim, at pag-ibig na kailanman ay hindi niya inakalang mararanasan. Kinuha ni Avery ang lukot na papel mula sa kanyang maong. Bahagya pa itong basa ng pawis dahil ilang beses na niyang hinawakan at ibinuka mula pa kanina. Nakasaad doon ang isang address na ibinigay ng kanyang kaibigan. Isang simpleng sulat kamay na may kasamang pangako. May naghahanap daw ng kasambahay, mababait ang amo at maayos magpasahod. Hindi man siya sigurado, kumapit siya sa pag-asang yon dahil yon na lamang ang natitira sa kanya. Wala siyang kakilala sa Maynila. Wala ring matitirhan kung sakaling mabigo siya. Kaya bawat hakbang niya ay may halong kaba at dasal. Pinagmasdan niya ang paligid. Sinusubukang ikumpara ang mga karatulang nakikita sa nakasulat sa papel. May mga tindahang sarado, may mga taong nagmamadaling maglakad, at may mga sasakyang dumaraan at tila walang pakialam sa isang babaeng halatang naliligaw. Pinunasan niya ang pawisan at muling tumingin sa papel. Tama pa ba to? Parang iba na yata ang lugar. Huminga si Avery ng malalim at nagpatuloy sa paglalakad. Ayaw niyang magtanong dahil nahihiya siya at natatakot na baka mapagsamantalahan.
Mas pinili niyang magtiwala sa sarili kahit hindi niya kabisado ang lungsod. Habang abala siya sa paghahanap ng tamang daan, hindi niya napansin ang isang itim na van na dahan-dahang sumusunod sa kanyang galaw. Madilim ang salamin nito, walang plaka sa harapan, at tahimik ang pagandar. Huminto ito ng ilang hakbang lamang mula sa kanyang kinaroroonan. Napalingon si Avery nang marinig ang mahinang tunog ng preno. Bahagya siyang umatras, biglang kinabahan. Huwag kang magpanik, baka nagtatanong lang. Ngunit bago pa siya makalayo, biglang bumukas ang pinto ng van. Mabilis sa mga sumunod na pangyayari. Isang matigas na kamay ang humawak sa kanyang braso. At bago pa siya makasigaw, ay may pumigil na sa kanyang bibig. Nanlaban si Avery at sinubukang kumawala. Ngunit mas malakas ang humila sa kanya paloob. Tulungan niyo po ako! Ngunit nalunod ang kanyang tinig sa ingay ng kalsada. Ramdam niya ang matinding takot habang pilit niyang hinahanap ang hininga. May naamoy siyang kakaiba at unti-unting bumigat ang kanyang ulo. Lumabo ang kanyang paningin hanggang sa tuluyan na siyang mawala ng malay. Nang magkamalay si Avery, ang unang naramdaman niya ay matinding sakit ng ulo at panunuyo ng kanyang lalamunan. Mabigat ang kanyang katawan at tila nanlalambot ang kanyang mga kamay at paa. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at agad siyang napabangon nang makita ang paligid. Nasa loob siya ng isang silid na hindi niya inaasahan. Malawak, malinis, at puno ng mga mamahaling gamit. Ang sahig ay makintab, ang mga kurtina ay makapal at elegante, at ang kama na kinaroroonan niya ay mas malaki pa sa buong kwarto nila sa probinsya. Napaatras siya at napahawak sa dibdib. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Nasaan ako? Ang kanyang tinig ay mahina at nanginginig. Lumingalinga siya. Hinanap kung may ibang tao sa silid. Sa di kalayuan, may isang babaeng nakatayo malapit sa pintuan. Nakasuot ito ng maayos na uniforme ng pangkasambahay. Puti ang blusa at itim ang palda. Buhok na nakapusod ng maayos. Kalmado ang mukha nito. At tila hindi nagulat sa pagkagising ni Avery. Lumapit si Avery ng bahagya. Ngunit nanatiling alerto ang kanyang katawan. Sino kayo? Bakit ako nandito? Paano ako napunta sa lugar na to? Hindi agad sumagot ang babae. Sa halip, pinagmasdan muna siya nito mula ulo hanggang paa. Parang may kinukumpirma. Pagkatapos ay ngumiti ng isang ngiting banayad. Maligayang pagbabalik po, ma'am. Nanlaki ang mga mata ni Avery. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ha? Nagkakamali kayo. Hindi ako ang sinasabi ninyo. Ngunit nanatili lamang ang ngiti sa labi ng babae. At may halong paggalang ang tindig nito. Sandali lang po. Ipapaalam ko lang po ang pagdating ninyo. Bago pa makapagsalita si Avery, tumalikod ng babae at lumabas ng silid. Naiwan siyang mag-isa. Mas lalo pang naguluhan at natakot. Pinisil niya ang kanyang mga palad at pilit pinakalma ang sarili. Hindi ito totoo. Kailangan ko makalis dito. Tumayo siya at sinubukang buksan ang pinto. Ngunit sarado na ito. Sinubukan niya ang bintana. Ngunit may bakal itong harang. Doon niya tuluyang naramdaman ang bigat ng kanyang sitwasyon. Wala siyang ideya kung nasaan siya. Kung sino ang mga taong nasa paligid niya at kung bakit siya naroon. Muling bumukas ang pinto at sumilip ang babaeng kasambahay. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Nandito lang po kayo sa mansyon. Anong mansyon? Hindi ko kayo kilala. Dinukot niyo ako. Saglit na nag-iba ang ekspresyon ng babae. Ngunit agad din itong bumalik sa mahinahong anyo. Sandali lang po. May kakausap po sa inyo. Bumukas ang pinto ng marahan. Ngunit sapat upang maghatid ng bigat sa buong silid. Napalingon si Avery. At sa sandaling yon ay tila huminto ang kanyang paghinga.
Pumasok ang isang lalaking nakasuot ng maayos na kasuotan, itim na slacks, plantsadong polo, at sapatos na halatang mamahalin. Matangkad siya, matikas ang tindig, at may presensyang kayang punuin ang buong espasyo kahit wala siyang sinasabi. Ngunit ang higit na tumama kay Avery ay ang kanyang mga mata. Matalim, malamig, at puno ng galit na tila matagal nang kinikimkim. Tahimik ang lalaki habang dahan-dahan siyang lumalapit. Hindi niya inalis ang tingin kay Avery. Para bang sinusuri ang bawat galaw, bawat hinga, bawat detalye ng babaeng nasa kanyang harapan. Mula ulo hanggang paa, pinagmasdan niya ito. Ang payak na pananamit, ang walang ayos na buhok, ang mga matang puno ng takot at pagkalito. At sa bawat segundong lumilipas, mas lalong kumikirot ang damdamin ng lalaki. Malaki ang ipinagbago ng babaeng kaharap niya. Ngunit hindi niya kailanman mapagkakamalan ang mukhang yon. Ang lalaking yon ay si Nathan. Sa kanyang paningin, ang babaeng nasa kanyang harapan ay ang asawa niyang matagal nang nawala. Ang babaeng iniwan siya ng walang paliwanag, walang paalam, at walang bakas ng pagsisisi. Ilang buwan na ang lumipas mula nang huli niya itong makita. At sa bawat araw na yon, ay pinaghalo-halong galit, sakit, at pananabik ang bumuo sa kanyang pagkatao. Ngayon, narito ito sa kanyang harap, buhay, tahimik, at tila ibang-iba. Nasa Maynila ka lang pala. Nanlamig ang katawan ni Avery. Hindi niya alam kung paanong sasagot. Ang tinig ng lalaki ay mababang ngunit mabigat. Bawat salita ay may kasamang panunumbat. Po, pasensya na po, pero hindi ko pa kayo kilala. Huminto si Nathan sa paglalakad. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Ngunit agad din itong napalitan ng malamig na ngiti. Isang ngiting walang init, walang saya. Hindi mo na kailangan magkunwari. Matagal lang kitang kilala. Samantha. Parang may sumabog sa dibdib ni Avery. Hindi po ako si Samantha. Avery po ang pangalan ko. Dinukot po ninyo ako. Hindi ko alam kung bakit ako nandito. Lumalim ang tingin ni Nathan. Lumapit siyang muli hanggang sa halos magkadikit na ang kanilang mukha. Kitang-kita ni Avery ang galit sa mga mata nito. Pati ang pagod at sakit na pilit itinatago sa likod ng malamig na ekspresyon. Hindi mo ako maluloko. Akala mo ba sapat ang pagpapanggap para takasan ang ginawa mo? Napaatras si Avery. Nanginginig ang mga kamay. Wala pa akong ginagawang masama. Wala pa akong alam sa sinasabi ninyo. Saglit na tumahimik ang silid. Umikot si Nathan palibot sa babae. Para bang sinusuri ang isang ebidensyang pilit itinatanggi ang katotohanan. Sa bawat hakbang niya, mas bumibigat ang pakiramdam ni Avery. Iniwan mo ako. Iniwan mo ang bahay na to. Ilang buwan kang nawala na parang bula. Wala man lang isang tawag, isang mensahe. Tapos ngayon, heto ka. Parang walang nangyari. Hindi po akong babaeng yon. Maawa po kayo. Wala pa akong alam sa buhay ninyo. Biglang huminto si Nathan sa harap ni Avery. Mahigpit niyang hinawakan ang pulso ni Avery. Sapat para mapapikit ito sa sakit. Huwag mo akong paglaruan. Hindi ako tanga. Masakit po. Bitawan niyo po ako. Saglit na nagdilim ang mga mata ni Nathan. Ngunit may bahagyang pag-aalinlangan na sumilip sa kanyang mukha. Mabilis niya ring binatawan ang pulso ng babae at tumalikod. Tila pilit kinokontrol ang sarili. Kung iniisip mong makakalaya ka agad, nagkakamali ka. Mananatili ka rito. Hindi po ninyo ako pwedeng ikulong dito. Wala kang magagawa. Nanlaki ang mata ni Avery at doon niya tuluyang naramdaman ang takot. Bakit? Anong kasalanan ko? Huminga ng malalim si Nathan.
At sa sandaling yon ay bahagyang nabasag ang kanyang matigas na anyo. Ang kasalanan mo, iniwan mo ko. Tahimik na pumatak ang luha ni Avery. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kawalan ng magagawa. Hindi ako ang asawa ninyo. Hindi ko kayo kilala. Hindi sumagot si Nathan. Sa halip, muling tiningnan niya ang mukha ng babae. Ang mukhang pamilyar, ngunit may kakaibang inosenteng bakas. Isang bahagi ng kanyang isip ang nagsasabing may mali. Ngunit mas malakas pa rin ang galit na matagal niyang kinikimkim. Manatili ka rito. Tumalikod si Nathan at naglakad palayo. Ngunit bago tuluyang lumabas ng silid, ay huminto siya saglit. At huwag mong subukang tumakas. Ang mansyong ito, hindi basta-basta iniiwan. Isinara ni Nathan ang pinto. Iniwan si Avery na mag-isa, luhaan, nanginginig, at tuluyang napagtantong ang kanyang buhay ay napasok sa isang bangungot na hindi niya ginusto. Sa loob ng mansyong yon, isa na siyang bihag ng isang pagkakamaling hindi niya ginawa, at isang lalaking galit sa isang babaeng hindi naman siya. Nagpasya si Avery na hindi manatiling tahimik. Sa pangalawang pagkakataon, sinubukan niyang tumakas. Hindi dahil sa tapang, kundi dahil sa takot. Hindi niya kilala ang mga taong nasa mansyong yon. Hindi niya alam kung ano ang kaya nilang gawin. At higit sa lahat, hindi niya matanggap ang ideyang ikinukulong siya dahil sa isang pagkakamaling hindi niya ginawa. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid. Maingat ang bawat hakbang. Pinakikiramdaman ng paligid. Tahimik ang mansyon. Ngunit ramdam niya ang presensya ng mga matang nagbabantay. Kung makalabas lang ako, kahit ngayon lang. Tinungo niya ang isang pasilyo at sinusubukang buksan ang pintuang tila patungo sa labas. Ngunit sarado ito. Mabigat. At may kandadong hindi basta mabubuksan. Sinubukan niya ang isa pang ganun din. Ang bawat pintong kanyang hinahawakan ay tila nagpapaalala sa kanya na hindi siya malaya. Ang mansyon na hindi lamang bahay. Isa itong kulungan na napapalibutan ng katahimikang nakakatakot. Bakit ganito kahigpit? Huminga si Avery ng malalim. Pilit pinipigilan ng pag-iyak. Sa kanyang pagtalikod, bigla siyang napatigil ng may makasalubong na isang kasambahay. Ang parehong babaeng unang bumati sa kanya. Hindi ito mukhang nagulat. Sa halip, tila inaasahan ang gagawin ni Avery. Ma'am, hindi pa kayo dapat narito. Pakiusap, palabasin niyo ako. Hindi ako ang taong hinahanap ninyo. Sumama na lang po kayo. Ipapakita ko po ang inyong kwarto. Wala nang lakas si Avery para tumutol. Sumunod siya. Mabagal ang lakad. At bawat hakbang ay puno ng pangamba. Puminto siya sa harap ng isang malaking pinto. Binuksan niyo ng kasambahay at tahimik na pumasok si Avery. Sa unang tingin pa lamang, alam niyang yon ay hindi karaniwang silid. Maluwag, elegante, at puno ng mga personal na gamit na halatang matagal nang hindi ginagalaw. Dito po kayo pansamantala. Kung may kailangan po kayo, sabihin niyo lang po. Hindi na naghintay ng sagot ang babae at lumabas na. Iniwan si Avery na mag-isa. Tahimik niyang nilibot ng tingin ng silid. May mga damit sa aparador, mga alahas sa mesa, at mga librong tila matagal nang binabasa ng may-ari. Ngunit ang pumukaw sa kanyang pansin ay ang isang family picture na nakasabit sa dingding. Bahagyang natatabunan ng kurtina. Lumapit siya rito. Mabagal ang galaw at marahang hinila ang tela. Napatigil ang kanyang paghinga. Sa larawan ng isang lalaki, si Nathan, katabi ang isang babae. Ang babaeng yon ay kamukha niya. Hindi lamang kahawig, kopyang-kopya. Pareho ang hugis ng mukha, ang mga mata, ang ngiti, maging ang maliit na marka sa pisngi. Para siyang nakatingin sa sariling refleksyon. Ngunit alam niyang hindi siya iyon.
Napahawak si Avery sa dibdib. Tila nauubusan ng hangin. Hindi. Paano? Naupo siya sa gilid ng kama. Nanginginig ang mga kamay. Pumasok sa isip niya ang yumaong ina. Ang mga alaala ng kanilang tahimik na buhay sa probinsya. Ang mga kwentong paulit-ulit niyang narinig. Wala kailanman nabanggit ang kanyang ina tungkol sa isang kambal. Wala ring lihim na ipinahiwatig. Paano naging posible ang ganitong pagkakahawig? Kung may kapatid ako, bakit walang nagsabi? Parang may bibigat na batong bumagsak sa kanyang dibdib. Unti-unting nabuo sa kanyang isip. Ang katotohanang ayaw niyang tanggapin. Hindi aksidente ang lahat. Hindi basta pagkakamali ang pagkakadukot sa kanya. May dahilan. At ang dahilan ay ang mukha niyang hindi kanya lamang. Samantala, mula sa di kalayuan, tahimik na inoobserbahan ni Nathan ang bawat kilos ng babae sa pamamagitan ng kanyang mga tauhan. Hindi siya nagpapakita. Ngunit hindi rin niya inaalis ang mata sa babae. Sa bawat galaw ni Avery, mas lalo siyang naguguluhan. Iba ang kilos nito. Walang arte, walang yabang, at walang bakas ng babaeng iniwan siya noon. Ngunit sa halip na maniwala, mas pinili niyang magduda. Magaling ang pag-arte mo, Samantha. Pinakinggan niya ang mga ulat ng mga kasambahay. Tumulong ito sa kusina. Nagtanong ng maayos at nagpakita ng paggalang. Malayo sa dating istriktang asawa na kilala niya. Ngunit sa kanyang isip, yun ay bahagi lamang ng plano. Kung nagpapanggap ka, lalabas din ang totoo. Kahit paramdam ni Nathan na may mali, hindi niya hinayaan ang sarili na makaramdam ng awa. Mas tanaig ang galit na ilang buwang kinimkim. Kaya mas pinabantayan niya si Avery. Ang mga oras ng paglabas nito sa silid, ang mga kausap nito, at ang bawat salitang binibitiwan. Sa loob ng silid, tahimik na umiiyak si Avery. Hawak pa rin ang family picture. Hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag ang katotohanan sa isang lalaking ayaw makinig. Hindi niya alam kung paano siya tatakas sa isang mansyong tila sinadya upang ikulong siya. At higit sa lahat, hindi niya alam kung sino talaga siya sa mundong yon. Isang simpleng babae na naghahanap ng trabaho o isang aninong napilitang pumalit sa buhay ng iba. At habang patuloy ang kanyang pagkalito, patuloy din ang tahimik na digmaan sa pagitan ng katotohanan at hinala. Isang digmaang magdadala sa kanila sa mas masakit pang pangyayari. Sa paglipas ng mga araw, tuluyan ang tinanggap ni Avery ang katotohanan. Wala siyang ibang pagpipilian, kundi manatili sa mansyon. Hindi niya alam kung hanggang kailan o kung paano siya makakalaya. Ngunit pinili niyang wag siyang kainin ng takot. Kung mananatili man siya roon, sisikapin niyang manatiling siya, isang simpleng babaeng marunong magbanat ng buto at hindi sanay umasa sa iba. Isang umaga, nagising si Nathan ng mas maaga kaysa karaniwan. Tahimik ang mansyon. Wala ang dating mabigat na pakiramdam na karaniwan niyang nararamdaman tuwing madaling araw. Bumaba siya patungo sa kusina. Balak sana niyang kumuha lamang ng kape bago pumasok sa trabaho. Ngunit sa paglapit pa lamang niya sa hagdan, may naamoy siyang pamilyar na amoy ng ginisang bawang at sibuyas. Mainit at nakakaaliw sa sikmura. Pagdating ni Nathan sa kusina, tumambad sa kanya ang isang eksenang lalong nagpabigla sa kanya. Naroon si Avery, nakatali ang buhok, suot ang simpleng apron na hindi niya kailanman nakita sa babaeng kilala niyang si Samantha. Hawak nito ang sandok, abalang hinahalo ang niluluto sa kawali. Tila sanay na sanay sa ginagawa. May kaunting ngiti sa labi nito. At payapa ang kilos, walang bakas ng pagkukunwari. Saglit na napatitig si Nathan. Labis ang kanyang paninibago. Ito ang kusinang dati tahimik, palaging inaasikaso ng mga kasambahay, at bihirang pasukin ng asawa niyang palaging may distansya.
Ngunit ngayon, may buhay ang lugar, may init, may amoy ng lutong bahay, at may simpleng presensyang hindi niya inaasahan. Ay, gising na pala kayo? Napalingon si Avery at bahagyang nagulat nang makita si Nathan sa may pintuan. Ngunit agad siyang ngumiti na parang natural lamang ang lahat. Magkakape ka ba? Nagpakulo ako ng tubig. Hindi agad nakasagot si Nathan. Para siyang nawala ng boses. Tanging tango lamang ang nagawa niya habang patuloy na pinagmamasdan ang babae. Hindi mo kailangan gawin yan. Huminto si Avery saglit at tumingin sa kanya. Huwag kang mag-alala. Kusa ko yung ginagawa. Bumalik si Avery sa ginagawa. Parang walang bigat ang sinabi ng lalaki. Hindi nagtagal. Inilapag niya ang sandok. Kinuha ang tasa. At maingat na tinimplahan ng kape. Hindi minamadali. Hindi rin pakitang tao. Inabot niya yon kay Nathan. Mainit-init pa ang singaw. Mainit yan. Ingat. Kinuha ni Nathan ang tasa. Nang magdikit ang kanilang mga kamay, sa saglit na sandali, may kung anong dumaloy sa kanyang dibdib. Isang damdaming hindi niya inaasahan. At pilit niyang binabalewala. Uminom siya ng kape at bahagyang napatingin kay Avery. Kailan ka pa natutong magluto? Napangiti si Avery. Bahagyang yumuko habang nagliligpit. Matagal na. May kung anong kumurot sa dibdib ni Nathan sa sagot na yon. Hindi ito ang babaeng iniwan siya. Hindi ito ang Samantha na kilala niya. At kahit ayaw niyang aminin, mas nagugustuhan niya ang babaeng nasa harap niya ngayon. Mula noon, hindi na bihira para kay Nathan na datnan si Avery sa kusina, sa sala, o maging sa hardin. Palaging may ginagawa, palaging may ngiti, at palaging may respeto sa mga kasambahay. Hindi ito nag-uutos, nakikisama ito. Hindi ito nagpapataas ng boses. Masaya ang mga kasambahay. May mga bulong-bulungan sa kusina. May mga ngiting palihim kapag nakikita si Avery na nagwawalis o tumutulong sa paghahain. Iba na talaga si Ma'am ngayon. At naririnig yun ni Nathan, hindi man direkta. Ngunit sapat upang lalong guluhin ang kanyang isipan. Sa gabi, nadat na niyang naghihintay si Avery sa sala. May inilatag na tsaa sa mesa. Baka gusto mo ng mainit na tsaa bago matulog? Hindi ni Nathan maalala kung kailan may huling nag-asikaso sa kanya ng ganon. Walang hinihingi, walang kondisyon. Tahimik niyang tinanggap ang tasa at naupo sa tapat nito. Hindi ka napapagod? Umiling si Avery. Mas napapagod ako kapag wala akong ginagawa. Napangiti si Nathan ng bahagya. Hindi niya napigilan. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman niya ang katahimikan na hindi mabigat. Isang katahimikang may kasamang paggaan. Sa kabila ng lahat ng hinala at galit, may katotohanang unti-unting lumilitaw sa harap niya. Mas nagugustuhan niya ang babaeng ito. Isang gabi, tahimik na tahimik ang buong mansyon. Tanging ang mahinang tunog ng orasan sa dingding at ang pagaspas ng kurtinang tinatangay ng hangin ang maririnig. Nakaupo si Avery sa gilid ng kama. Hawak ang kumot. Pilit pinapakalma ang sarili. Hindi pa rin siya sanay sa silid na yon. Napakalaki. Napakalungkot. At puno ng mga alaala na hindi naman kanya. Biglang bumukas ang pinto. Bumungad si Nathan. Nakatayo sa may bungad. Gusot ang ayos. Nakaluwag ang kurbata. At amoy na amoy ang alak. Namumula ang kanyang mga mata at hirap na hirap siyang ituwid ang sarili. Napalingon si Avery. Agad na tumayo at napaatras sa gulat. Okay ka lang ba? Hindi siya sinagot ni Nathan. Sa halip, tuloy-tuloy itong naglakad papunta sa kama at biglang bumagsak roon. Parang nawala ng lakas ang buong katawan.
Umalog ang kama sa bigat ng kanyang pagkakahandusay. Nanlaki ang mga mata ni Avery. Hindi alam kung lalapit ba siya o mananatili sa kinatatayuan. Ilang sandali ang lumipas. Akala ni Avery ay tulog na ang lalaki. Ngunit bigla nitong tinakpan ang mukha ng dalawang kamay. Umalingaw-ngaw ang isang hikbi. Mahina sa una, ngunit unti-unting lumakas. Patawad. Napahigpit ang hawak ni Avery sa laylayan ng kanyang damit. Dahan-dahan siyang lumapit. Nanginginig ang mga tuhod. Lasing na kayo. Magpahinga ka na. Biglang umangat ang ulo ni Nathan at tumingin kay Avery. Basang-basa ng luha ang mga mata. Samantha, patawarin mo ko. Ako ang may kasalanan. Napatigil si Avery. Muling bumalik ang sakit sa dibdib niya sa tuwing tinatawag siya sa pangalang hindi kanya. Hindi ako. Ngunit hindi na siya pinangkinggan ni Nathan. Umupo ito sa kama. Hawak ang sariling ulo. Paulit-ulit na umiling. Kung nandun lang sana ako. Kung naging mas mabuting ama lang sana ako. Hindi sana siya na-aksidente. Biglang napahinto si Nathan. Hindi niya natapos ang sinabi. Isang malakas na hikbi ang pumunit sa katahimikan ng silid. Dahil sa akin, namatay ang anak natin. Nanigas si Avery. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang buong katawan. Anak? Doon tuluyang bumigay si Nathan. Umiyak siya na parang bata. Walang pakialam sa dignidad. Walang pakialam kung sino ang nakakakita. Kasalanan ko. Lahat kasalanan ko. Mas inuna ko ang trabaho. Ang pera. Ang galit ko. Akala ko sapat na ang ibigay ko ang lahat. Pero hindi pala. Tahimik na umupo si Avery sa gilid ng kama. Hindi niya alam ang gagawin. Ngunit hindi rin niya kayang iwan ang lalaking wasak na wasak sa harap niya. Araw-araw kong naririnig ang boses ng anak natin sa isip ko. Araw-araw akong pinaparusahan ng alaala niya. Tumulo ang luha ni Avery. Napatingin siya sa family picture sa gilid ng kama. Ang batang lalaki sa gitna ni Nathan at Samantha. Masayang nakangiti. Walang kaalam-alam sa sakit na iiwan ng kanyang pagkawala. Kaya pala, bulong ni Avery sa sarili. Napalingon si Nathan sa babae. Puno ng pagod at lungkot ang mukha. Kaya ka ba umalis at iniwan ako? Yun bang dahilan? Tahimik na inabot ni Avery ang kamay ni Nathan. Nagulat ang lalaki sa haplos, ngunit hindi niya ito inalis. Sa halip, napahigpit ang kapit niya. Parang takot na muling mawalan. Napapikit si Nathan, muling tumulo ang luha. Kung alam mo lang kung gaano kita hinanap. Kung gaano ako naghintay. Hindi na nagsalita si Avery. Alam niyang ang mga salitang yon ay para sa babaeng kamukha niya, hindi para sa kanya. Ngunit sa gabing yon, pinili niyang manatili. Pinili niyang pakinggan ang sakit ng isang lalaking nawala ng anak at iniwan ng asawa. At doon, sa pagitan ng luha at katahimikan, tuluyang naunawaan ni Avery kung bakit ganoon na lamang ang bigat ng mansyong iyon. Sapagkat hindi lang ito bahay ng yaman at lihim, ngunit libingan din ng isang pamilyang minsang buo. Tahimik ang umaga ng imungkahi ni Nathan na lumabas sila ni Avery. Nakaupo si Avery sa may bintana, pinagmamasdan ang hardin ng mansyon. Nang marinig niya ang boses ng lalaki sa kanyang likuran, hindi malamig, hindi rin galit, kundi kakaibang banayad. Magbihis ka. Lalabas tayo. Napalingon si Avery. Bahagyang nagulat. Saan tayo pupunta? Kakain tayo sa labas. Saglit siyang natigilan. Hindi siya sanay sa ganoong paanyaya. Lalo na mula kay Nathan, na dati puro galit at hinala ang ipinapakita. Gayunpaman, tumango rin siya. Sa loob ng sasakyan, tahimik lamang si Avery. Nakahawak siya sa kanyang bag. Pinagmamasdan ang mga gusali sa Maynila. Habang mabilis silang tinatahak.
Nang huminto sila sa isang mamahaling restaurant, agad nanikip ang dibdib ni Avery. Nathan, dito talaga? Sumulyap sa kanya ang lalaki at bahagyang ngumiti. Bakit? Ayaw mo? Mukhang sobrang mahal. Napatawa si Nathan. Isang malaking tawa na hindi mapagmataas kundi tila may halong lambing. Sa loob ng restaurant, halatang naiilang si Avery. Halos hindi niya maibuka ang menu. Nang makita niya ang mga presyo, napalunok siya at agad naghanap ng pinakamura. Ito na lang, mahina niyang sabi. Itinuturo ang isang simpleng ulam. Pinagmasdan siya ni Nathan. Tila may napansing bago. Dati, hindi ka nag-aalang ang umorder ng kahit ano. Napangiti si Avery. Pilit tinatakpa ng hiya. Hindi naman ako sanay sa ganito. Tahimik silang kumain. Ngunit hindi mabigat ang katahimikan. Paminsan-minsan, ay tinatanong siya ni Nathan kung okay lang ba ang pagkain. Kung busog na ba siya. Sa bawat maliit na atensyon, unti-unting lumalambot ang puso ni Avery. Hindi niya namamalayan na napapangiti na siya sa simpleng mga sandaling yon. Pagbalik nila sa mansyon, gabi na. Dumiretso si Nathan sa banyo upang maligo. Naiwan si Avery sa kama, hawak ang kumot, pilit pinapakalma ang sarili. Ilang sandali pa, bumakas ang pinto ng banyo. Lumabas si Nathan, basa ang buhok, suot lamang ang manipis na sando at nakababa ang tuwalya sa balikat. Napatingin si Avery at agad na napalingon. Napatingin si Avery at agad na napalingon. Sorry? Napatawa si Nathan sa reaksyon niya. Bakit ka ba ganyan? Parang ngayon mo lang ako nakitang ganito. Namula si Avery, hindi makatingin. Hindi lang ako sanay. Nagbihis si Nathan. At maya-maya ay humiga na rin sila sa kama. Magkalayo sila sa kama. Ngunit hindi nagtagal, ay naramdaman ni Avery ang paggalaw ng lalaki. Bigla siyang niyakap ni Nathan mula sa likuran. Napaigtad si Avery sa gulat. Nathan, miss na kita. Bulong nito. Mas hinigpitan ni Nathan ang yakap at marahang hinalikan sa noo si Avery. Nanlambot si Avery. Alam niyang hindi siya ang babaeng tinutukoy ng lalaki, ngunit hindi niya mapigilan ang init ng yakap. Ang lambing na unti-unting bumabalot sa kanyang puso. Namula ang pisngi ng babae. Nanatiling tahimik. Pilit pinipigil ang damdaming hindi dapat maramdaman. Ngunit sa gabing yon, habang yakap siya ng lalaking hindi kanya, malinaw kay Avery ang isang bagay. Unti-unti na rin siyang nahuhulog. At kahit alam niyang mali, hindi niya mapigilan ang sarili na damhin ang karismang taglay ni Nathan. Kinabukasan, maagang nagising si Avery dahil sa banayad na liwanag na pumapasok sa bitana ng dining area. Tahimik ang mansyon. Tila mas payapa kaysa sa mga nagdaang araw. Nang maupo siya sa hapagkainan, nadatnan niya si Nathan na tahimik na umiinom ng kape. May kung anong kakaibang lambot sa itsura nito. Malayo sa dating matalim at mapagmasid na lalaki. Kumain ka muna. Tumango si Avery at inabot ang tinapay. Habang abala ang mga kasambahay, biglang inilapag ni Nathan ang isang black card sa harap ni Avery. Napatingin si Avery na nagtataka. Para saan to? Gamitin mo kung may gusto kang bilhin. Napatigil si Avery. Tila napako ang tingin sa card. Hindi ko kailangan yan. Hindi kita binibigyan para ipagyabang. Mahinahong sagot ni Nathan. Gusto ko lang na wala kang iniisip. At baka meron kang gustong bilhin. Gamitin mo yan. Tahimik si Avery. Sa isip niya, biglang pumasok ang larawan ng lolo at lola niyang naiwan sa probinsya. Ang simpleng almusal. Ang mga pangarap na maliit pero tapat. Hinawakan niya ang card. Parang may bigat. Salamat. Mahina niyang sabi.
Maya-maya, muling nagsalita si Nathan. Maganda ka mamaya. Pupunta tayo sa beach party. Beach party? Inibitahan ako ng mga kaklase ko noong high school. May alinlangan sa mukha ni Avery. Hindi ako sanay sa ganon. Kasama kita. Sagot ni Nathan. Diretso ang tingin. Hindi ka nag-iisa. Sa hapon, dumating sila sa beach na puno ng ilaw at musika. Masigla ang paligid. May halakhakan. May tawanan. At mga taong walang pakialam sa oras. Halos lahat ng kababaihan ay nakabikini, kumpiyansa, at palangiti. Napahinto si Avery sa gilid. Hawak ang sarili niyang mga braso. Nakasuot siya ng maikling shorts at see-through na pang-itaas. Simple, sapat para makisama, pero hindi para magpakitang gilas. Dito na lang muna ako. Habang nagiinuman ang mga tao, si Avery ay nanatili sa gilid. Pinagmasdan ang alon na kumikislap sa ilalim ng mga ilaw. Maya-maya, lumapit si Nathan at inabot ang kamay ng babae. Maligo na tayo. Napailing si Avery. Gabi na at hindi ako marunong lumangoy. Sige na, hindi naman kita bibitawan. Nag-aalinlangan man, hinayaan ni Avery ang sarili na sumabay. Malamig ang tubig sa una, ngunit unti-unti siyang nasanay. Nang maramdaman niya ang palalim na, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Dito na lang tayo. Huwag na sa malalim. Napangiti si Nathan. May halong biro. Sandali lang. Bigla siyang hinila ng kaunti pa ni Nathan. Napasigaw si Avery. At agad na napayakap sa katawan ni Nathan. Mahigpit. Parang kumakapit sa huling ligtas na bagay. Nathan! Napatawa si Nathan. Ngunit hindi niya inalis ang yakap. Sa halip, mas hinawakan siya ni Avery. Pinatatag ang sarili para sa kanya. Nandito lang ako. Tahimik ang paligid. Tanging hampas ng alon ang maririnig. Nagkatitigan sila ng malapitan. Walang salita. Dahan-dahang inangat ni Nathan ang kamay ni Avery. At sa sandaling yon, nagtagpo ang mga mata nila na puno ng hindi masabi-sabing damdamin. Isang marahang halik ang dumampi. Maingat. Tila humihingi ng pahintulot. Hindi umatras si Avery. Pagbalik nila sa mansyon, mabigat ang katahimikan. Isinara ni Nathan ang pinto ng kwarto. Nagkatitigan silang muli. Kapwa alam ang bigat ng sandaling yon. Walang salita. Tanging paghinga. At damdaming nag-uugnay. At doon, sa pagitan ng pag-aalinlangan at pagnanais, hinayaan nilang maglaho ang gabi sa isang katahimikang puno ng damdamin. Isang sandaling hindi nila kayang baliwalain. Kinabukasan, nagising si Avery na may halong hiya at pagkalito. Alam niyang mali ang sitwasyon. Alam niyang hindi siya ang babaeng minahal ni Nathan noon. Ngunit malinaw sa kanya ang isang bagay. Hindi na lang ito paganap. Totoo na ang nararamdaman niya. At sa gitna ng mga lihim at maling pagkakataon, mas lalo siyang nahuhulog. Maagang umalis si Avery at ang mga kasambahay upang mamalengke. Tahimik ang mansyon. Puno ng liwanag ng umaga. At abala ang mga kasambahay sa paghahanda ng kanilang mga gagamitin. Humarap si Avery kay Nathan. Hawak ang maliit na bag at ngumiti. Mamamalengke lang muna kami. Tumingin si Nathan. Halatang seryoso. Ngunit tumango. Mag-ingat kayo. Huwag kayong magtagal. Tumango si Avery at sumama sa kasambahay palabas ng mansyon. Hindi alam na sa oras ding yon, may ibang bisita na dumarating. Pagkatapos nilang umalis, biglang huminto ang isang sasakyan sa harap ng mansyon. Bumaba ang isang babae. Maayos ang suot. Elegante, ngunit simple ang tindig. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Narinig ni Nathan ang tunog ng pinto at agad siyang lumingon. Sa unang tingin, nagulat siya. Naisip niya bakit bumalik si Avery. Ngunit napansin niya ang kasuotan ng babae. Malayo ito sa Avery na nagpaalam sa kanya na mamalengke. Nathan,
Pagkarinig pa lang ni Nathan, ay ito ang asawang una niyang nakilala. Sa kasuotan pa lang ng babae. Ngunit napaisip si Nathan, sino ang babaeng kasalukuyan niyang kasama? Alam kong marami akong pagkukulang. Patuloy ng babae. Iniwan kita noon, Nathan. Pinili kong lisanin ang buhay natin dahil hindi ko kinaya ang sakit. Pinili kong humiwalay. Ngunit hindi ko maalis sa isip ko ang mga bagay na iniwan ko sa'yo. Tahimik si Nathan. Hindi niya alam kung paano sasagutin ng babae. Masaya na ako ngayon. Wika ni Samantha. Huminga ng malalim. May bago akong buhay. At hindi ka bahagi. Hindi ko ginusto ang sakit. Pero kailangan kong linawin ang lahat. Para sa sarili ko at sa'yo. Napailing si Nathan. Naguguluhan. Hindi niya alam kung paano ipaliwanag ang sarili. May bahagi ng kanyang puso na nagtanong, kung ganito na pala, ano ang nararamdaman ko sa babaeng kasama ko rito? Si Samantha? O ang peking Samantha? Si Nathan ay nanatiling tahimik. Hinayaan lang si Samantha na magpatuloy. Hindi niya sinagot ang babae. Kahit na halos bumagsak ang kanyang mundo sa dami ng damdaming sabay-sabay, pagkagulat, galit, pangungulila, at isang kakaibang pangungulila sa kung sino ang babaeng nasa kanyang harapan. Hindi ako bumalik para sirain ang buhay mo. Dagdag ng babae. Hindi rin para bumalik sa nakaraan. Pumunta ako para humingi ng tawad. Para linisin ang konsensya ko. At para siguraduhin na maayos ang lahat bago tuluyang magsara ang pinto ng nakaraan. Tumigil siya saglit at tumingin sa mata ni Nathan. Malalim at tahimik ang pagkakatitig nila sa isa't isa. Si Nathan ay nanatiling nakatayo. Tila nakabaon sa sariling gulo. Hindi niya alam kung anong pakiramdam ang uunahin. Ang galit dahil iniwan siya. Ang lungkot sa pagkawala ng anak o ang pagka-curious sa damdaming nararamdaman niya kay Avery. Salamat sa lahat, Nathan. Sana maging masaya ka. Wika niya bago tuluyang lumabas ng mansyon. Nanatiling nakatayo si Nathan sa sala. Naguguluhan. Nag-iisip. At unti-unting nauunawaan ang lahat ng nangyari sa loob ng mansyon ay komplikado. Si Avery, na kanyang inakala na si Samantha, ay nagdulot ng kakaibang damdamin. Isang halo ng pagkakaaliw, init, at kilig na hindi niya maipaliwanag. Pagbalik ni Avery sa mansyon, dala ang mga bitbit mula sa palengke. Napansin niya agad ang kakaibang katahimikan sa loob. Walang kasambahay na malapit sa kanya. At sa sala ay may isang lalaki na nakatayo sa harap ng bintana. Hindi pa siya nakatingin sa kanya. Ngunit ramdam niya ang tensyon sa bawat galaw nito. Lumapit siya. Handang magsabi ng isang simpleng pagbate. Ngunit bigla siyang narinig. Sino ka? Sino kang nagpapanggap na asawa ko? Nabigla si Avery. Hindi siya makapaniwala sa dami ng galit at sama ng loob na naririnig niya sa boses ng lalaki. Nathan, hindi ko maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Huwag mo akong lokohin. Akala ko si Samantha ka. Nawala si Avery sa sarili. Grabe ang kaba na kanyang naramdaman. Ramdam niya ang galit at pagkabigla ng lalaki. At hindi niya alam kung saan sisimulan. Nathan, makinig ka. Una pa lang, sinabi ko na sa'yo na hindi ako si Samantha. Hindi ka nagsalita. Lahat ng ginawa mo, ang lahat ng galaw mo, ang ngiti mo, pinagloloko mo lang ako. Hindi ko ginusto yon. Hindi ko ginusto na mahalin ka, Nathan. Hindi ko ginusto na maranasan mo ang galit at sakit na yon sa akin. Tumayo si Nathan. Tila halos sumabog sa galit. Pinagmasdan si Avery mula ulo hanggang paa. At naramdaman ni Avery ang bigat ng bawat tingin. Paano mo nagawa yun? Paano mo nagawang mapaniwala ako sa lahat ng yun? Ang mukha mo, ang boses mo. Lahat ay peke. Peke! Hindi to peke. Nathan, hindi ako si Samantha. Hindi ko ginusto na may pagpalit sa'yo. Hindi ko ginusto ang lahat ng ito. Pero hindi mo ako pinaniwalaan noon. Napalunok si Avery.
Ang kanyang dibdib ay parang tinusok ng daang-daang espada. Hindi niya maipaliwanag ang sakit na kanyang nararamdaman, na mahal niya ang lalaki. Ngunit hindi niya kayang magpanggap na si Samantha. Hindi ko kayang ipagpatuloy ang lahat ng ito, Nathan. Mahal kita. Pero hindi ko kayang maging anino ng asawa mo. Hindi ko kayang maging dahilan ng gulo ng puso mo. Anino ng asawa ko? Ikaw? Ikaw ang piniling manatili rito. Piniling maging bahagi ng lahat ng kasinungalingan. Hindi mo ba naisip ang sakit na ibinigay mo sa akin? Hindi mo ba naisip na pinaniwalaan kita sa isang buhay na hindi iyo? Nathan, hindi mo naiintindihan. Hindi ko ginusto ang lahat ng nangyari. Hindi ko ginusto na mapasama ako sa gulo na hindi ko kasalanan. Hindi mo ako pinaniwalaan nung una. At ngayon, parang gusto mo akong sisihin sa lahat ng bagay? Napatingin si Nathan kay Avery. Halos pumutok ang galit at sama ng loob niya. Ang bawat salita niya ay may kasamang kirot at hindi niya napigilan ang isang matinding pahayag na bumagsak sa dibdib ni Avery. Hindi ka lang basta peke, ha? Isa kang mapagpanggap na babae. Isa kang babaeng walang puso. Walang pakiramdam. Isa kang kasinungalingan sa mukha ng babaeng iniwan ko. At minahal ng totoo. Napaluha si Avery sa sakit. Hindi niya maipaliwanag ang halo ng kanyang damdamin. Bighati, pagkabigla, at pagkatalo sa lahat ng nangyari. Ang kanyang mga mata ay namumugto. Ang kanyang puso ay tila pinipigilan ng daang bisig. Nathan, hindi ko ginusto. Hindi ko ginusto ang lahat ng ito. Mahal kita. At hindi ko kaya ang sitwasyong ito. Tumigil si Nathan. Huminga ng malalim at muling tumingin kay Avery. Sa bawat segundo ramdam niya ang galit, lungkot at pagkabigo. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, may isang maliit na bahagi ng puso niya na humihingi ng paliwanag. Isang bahagi na gustong maintindihan, gustong patawarin, at gustong mahalin sa kabila ng lahat. Lumayas ka sa pamamahay ko. Hindi kita kailangan dito. Hindi mo naiintindihan ang lahat ng sakit na dinulot mo sa akin. Hindi na nagsalita si Avery. Ang mga salita ng lalaki ay parang tinutusok ang kanyang puso. Ang luha ay unti-unting bumuhos sa kanyang mga mata, habang ramdam niya ang bigat ng galit at pagkabigo ni Nathan. Tahimik siyang humakbang. Kinuha ang kanyang mga gamit. Isa-isa niyang nilagay sa bag ang damit at ilang personal na gamit. Hindi na pinansin ang lalaki sa kanyang harap. Lumabas siya ng mansyon. Hindi na nag-abala pang magpaalam sa mga kasambahay. Ramdam niya ang bawat patak ng luha sa kanyang pisngi. Ang bawat hakbang palabas ay tila humihila sa kanyang puso. Palayo sa isang lugar na puno ng galit at hindi pagkakaunawaan. Samantala, nasaksihan ng mga kasambahay ang pangyayari sa loob ng sala. Napansin nila ang emosyon ni Nathan. Ramdam ang bigat ng galit at lungkot. Ngunit nakita rin nila ang sakit ni Avery habang lumalakad palabas. Isa sa mga kasambahay, isang matanda at mabait na babae, agad na tumakbo upang habulin si Avery. Saan ka pupunta, ma'am? Ngunit huminto si Avery sandali. Huminga ng malalim at dahan-dahang tumingin sa kasambahay. Uuwi na ako sa probinsya. Mahina niyang sagot. Ngunit may determinasyon sa kanyang tinig. Hindi ko kayang manatili dito. Kailangan kong lumayo para sa sarili ko. Nagpatuloy si Avery. Alam niya na bawat paliwanag ay magbubukas lamang ng mas maraming tanong at mas maraming sakit. Pilit niyang itinago ang kanyang mga luha at nagpatuloy lang sa paglalakad. Ang hangin sa labas ay malamig. Ngunit hindi nito kayang palamigin ang init ng kanyang damdamin, ang galit, lungkot, at pangungulila na dala ng matinding sagutan nila ni Nathan. Pinanood siya ng kasambahay. Ramdam ang sakit at panghihinayang. Ngunit wala itong magagawa, kundi ang manood habang lumalayo si Avery. Si Nathan naman ay nanatiling nakatayo sa loob ng sala. Nakatingin sa pinto kung saan lumabas si Avery. Ang galit at lungkot ay sabay-sabay na bumalot sa bawat sandali. Ramdam niya ang kakulangan.
Ang kakulangan na hindi niya napigilan ang babaeng kanyang mahal. Habang naglalakad si Avery sa kalsada palabas ng mansyon, bawat hakbang ay may kasamang luha at bigat ng damdamin. Ramdam niya ang sakit, ngunit ramdam din niya ang kalayaan, isang liwanag na nagsasabing sa probinsya, sa kanyang tahanan, maaari siyang maghilom, mag-isip, at unti-unting bumangon mula sa lahat ng pangyayaring yon. Ngunit habang nakatayo si Avery sa pier, pinagmamasdan ang barko na dahan-dahang naghahanda para sa pag-alis. Napagtanto niya ang isang malaking problema. Wala pala siyang pera. Ang bag niya, puno ng damit at kaunting gamit, ay wala namang laman na pambayad sa pamasahe o kahit para sa kanyang pagkain sa biyahe. Nakaramdam siya ng panlalamig at ang mga kamay niya ay nanginginig sa kaba. Paano siya makakabalik sa probinsya nang wala siyang pera? Paano niya makakayanan ang biyahe na ito kung wala siyang kabuhayan sa kasalukuyang sandali? Habang nakatingin sa paligid, dahan-dahang naglakad si Avery sa pier. Sinusubukang isipin ang susunod na hakbang. Biglang naalala niya ang black card na ibinigay ni Nathan sa kanya noon. Ang card na nakatago sa kanyang bag nang umalis siya sa mansyon. Agad niyang kinuha ito. Pinisil ang kanyang kamay at napatingin sa numero at pangalan na nakaukit sa ibabaw. Para bang hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Pagkatapos makapag-withdraw sa card, inihanda ni Avery ang sarili. Dahan-dahang pumunta sa barko. Pinagmasdan niya ang bawat galaw ng barko. Ramdam ang kaba at pananabik sa pagbabalik sa probinsya. Ngunit ramdam din ang bigat ng pangyayaring iniwan niya sa mansyon. Ang mga salita ni Nathan, ang galit, ang pagkabigo, at ang pangungulila na hindi niya maalis sa isip. Pagdating sa probinsya, bumaba si Avery mula sa barko. Huminga siya ng malalim. Ramdam ang malamig na hangin ng pampang at sa kabila ng pagod at pag-iyak, may halong kaginhawaan sa kanyang puso. Tinanggap niya na wala siyang swerte sa nakaraang buhay na yon, sa pagmamahal na hindi niya nakamtan, sa galit at sama ng loob ni Nathan, at sa mga alaala na hindi na niya maibabalik. Ngunit ramdam niya na sa probinsya, sa piling ng kanyang pamilya at lumang buhay, maaari siyang magsimula muli, makapag-isip ng malinaw, at unti-unting makapaghilom mula sa lahat ng sakit na ito. Samantala sa mansyon, huli na napagtanto ni Nathan kung gaano niya kamahal si Avery. Ang bawat galit at matinding salita ng kanyang binitiwan sa harap ni Avery ay bumalik sa kanyang isipan. Ramdam niya ang kakulangan at pangungulila. Ang pagsisisi sa bawat sandaling hinayaan niyang umalis ang babae. Hindi niya maiwasang isipin, bakit nga ba niya pinayagang lumayo ang isang babaeng mahal niya kahit hindi siya ang tunay na asawa? Bakit hindi niya sinubukang ayusin ang lahat bago pa man mawalan siya ng pagkakataon? Nanatili siya sa bintana ng mansyon, nakatitig sa kawalan. Iniisip ang bawat detalye, ang galit, ang lungkot. Ang mga ngiti ni Avery na noon ay tila peke lamang sa kanyang mata. Ngunit ngayon, ay malinaw na siya ay totoo. Ramdam niya ang kakulangan sa kanyang puso. Ang pagkawala ng isang pagkakataon na hindi na mababawi. Ang galit na noon ay pinagsama niya sa mga salita laban kay Avery, ay ngayon, napalitan ng pangungulila at pagsisisi. Pagkarating ni Avery sa kanilang probinsya, sinalubong siya ng malamig, ngunit pamilyar na simoy ng hangin, ang halimuyak ng mga bulaklak sa bakuran, at ang mga tunog ng ibon sa paligid. Agad niyang nakita ang kanyang lolo na abala sa pag-aayos ng taniman at ang kanyang lola na nagluluto sa maliit nilang kusina. Huminto siya sandali sa harap ng pinto, huminga ng malalim at dahan-dahang pumasok. Ang mga mata niya ay namumula at puno ng pagod. Ngunit ramdam niya ang kaunting ginhawa na nakauwi na siya sa probinsya. Mabilis siyang niyakap ng kanyang lola nang makita ang kanyang kalagayan. Mahigpit ang yakap ng matanda. Nanginginig ang mga kamay habang hinahaplos ang buhok niya. Avery, ang tagal mong nawala, apo ko. Bakit ka umiiyak? Anong nangyari sa iyo sa Maynila? Umiiyak si Avery sa dibdib ng lola. Hinayaan ang lahat ng galit, lungkot, at pangungulila na lumabas.
Pagkatapos ng ilang sandali, humakbang siya at tumayo. Tumingin sa kanyang lolo at lola. At dahan-dahang ikinuwento ang lahat ng pangyayari sa Maynila. Ibig sabihin, napagkamalan kang asawa ni Nathan? Oo, lola. At kopyang-kopya ko ang mukha ng babae. Wala ba talaga akong kakambal, lola? Huminga ng malalim ang lola. Hinaplos ang kamay ni Avery. Sa totoo, Avery, may kakambal ka. Sa totoo, Avery, may kakambal ka. Ngunit nung panahon ng iyong pagkabata, mahirap ang sitwasyon. Ang iyong ina, kapos sa pera, ay hindi kayang alagaan kayong dalawa. Kaya ang isa sa inyo ay pinaampon. O pwede rin nating sabihing, ibinenta sa ibang pamilya. Ginawa yan para mabigyan kayong dalawa ng pagkakataon na lumaki ng maayos. Kahit puno ng hirap at luha ang desisyon. Napalingon si Avery. Ramdamang bigat ng mga salitang yon sa dibdib niya. Ang damdamin niya ay halo-halong pagkagulat, lungkot, at galit. Ngunit, paano ko siya mahahanap, lola? Paano ko malalaman kung sino siya at ano ang buhay niya ngayon? Ngumiti ang lola. At habang iniisip ang tamang salita, ramdam ni Avery na unti-unti siyang nagiging handa sa bagong kabanata ng kanyang buhay. Isang kabanata na puno ng paghahanap, paghilom, at pag-unawa sa mga lihim ng pamilya na matagal na niyang hinahanap. Dahil sa maraming tanong sa isip ni Nathan, pinagtiyagaan niyang alamin ang kabuuang katotohanan. Nag-umpisa siyang magtanong sa mga kasambahay, kumontak sa mga kakilala sa Maynila, at sinuri ang bawat detalye ng biyahe ni Avery. Ang bawat tip, bawat clue, ay mahalaga sa kanya. Hindi niya kayang sayangin ang pagkakataon na mahanap ang babae na unti-unti niyang minahal sa kabila ng lahat. Sa bawat sagot na kanyang nakukuha, mas lumalalim ang pagkalito at emosyon na kanyang nararamdaman. Ang galit na minsang bumabalot sa kanya ay napalitan ng pangungulila, pagsisisi, at isang matinding determinasyon. Sa bawat lugar na pinuntahan niya, iniisip ni Nathan ang bawat sandali kasama si Avery. Ang pagtatalo nila sa kusina, ang hindi pagkakaintindihan sa maliliit na bagay, at ang mga gabing magkasama sa mansyon na hindi niya maalis sa isip. Napagtanto niya na ang bawat galit, bawat tampo, at bawat alita na hindi hadlang sa pagmamahal na nararamdaman niya. Kung ano man ang nangyari noon, hindi niya kayang mawala ng pagkakataon na ipakita sa babae kung gaano siya kahalaga. Hindi naging madali ang paghahanap. Ang mga kasambahay ay hindi agad nakapagbigay ng malinaw na impormasyon. Ang ilan ay natakot, ang ilan ay nag-alinlangan, at ang iba ay tahimik lamang. Pero sa bawat maliliit na detalye, unti-unti niyang naalala kung paano umiikat ang buhay ni Avery sa Maynila. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon. Pinuntahan ang mga lugar na maaring paglipatan ni Avery. At tiniyak na walang bakas na mawawala sa kanyang paningin. Habang patuloy ang paghahanap, naiisip ni Nathan ang lahat ng mga pagkakamali niya kung paano siya nagpadala sa galit at sama ng loob. Kung paano niya pinatawad ang kanyang sarili sa pagtitiwala. At kung paano siya nakaligtaan na pakinggan ng babae. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-aalala. Ang bawat detalye ay pinoproseso. At bawat minuto ay tila ba naglalapit sa kanya sa babae na huli niyang minahal. Pagkatapos nilang araw na walang tigil na pagsisiyasat, napag-alaman ni Nathan ang lokasyon ni Avery. Nasa probinsya siya. Bumalik sa simpleng buhay kasama ang lolo at lola. Sa sandaling yon, ramdam ni Nathan ang matinding ginhawa at kasabay nito, ang kaba na nagmumula sa takot na baka huli na. Ang bawat sandali na lumilipas, mula nang umalis si Avery, ay tila paalala sa kanya na mali ang lahat ng ginawa niya noon. Hindi na niya pinigilan ang sarili. Dala ang impormasyon at determinasyon, agad siyang pumunta sa probinsya. Habang malapit na sa bahay, ramdam niya ang kaba sa bawat hakbang. Ang kaba na baka hindi siya mapatawad. Ang kaba na baka hindi na niya muling makuha ang tiwala ni Avery. Ngunit sa kabila nito, ramdam niya rin ang init ng pagmamahal na nagtutulak sa kanya na gawin ang tama. Paglapit sa bakuran, nakita niya si Avery na abala sa pagtulong sa lolo at lola. Ang simpleng kilos ng babae
Ang paraan ng pag-aalaga niya sa halaman, ang pag-aayos ng mga gamit, at ang tahimik na pagtulong sa kusina ay nagpapaalala kay Nathan kung gaano siya kasimple, katatag, at kapuspos ng kabutihan. Hindi niya maiwasang maiyak sa loob. Ramdam ang bigat ng mga araw na lumipas nang wala ang babae. Tumigil siya sandali. Pinagmamasdan si Avery mula sa malayo. Ramdam niya ang galit sa sarili, ang lungkot, at ang pangungulila. Ang babae na minsan niyang minahal at pinaghinalaan, ngayon ay nakatayo sa harap niya na tila mas matatag at mas maayos kaysa noon. Ang damdamin niya ay halo, pag-ibig, pagsisisi, pagkabahala, at isang matinding pangarap na muling mapalapit sa kanya si Avery. Huminga siya ng malalim bago lumapit. Sa bawat hakbang, iniisip niya ang tamang salita, ang tamang paraan para makausap ang babae, at kung paano ipapakita ang damdamin niya nang hindi masasaktan si Avery. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nakita niyang napansin siya ni Avery, at sa sandaling yon, ramdam ni Nathan ang buong bigat ng kanyang damdamin. Isang halong pag-ibig, takot, at determinasyon. Bakit ka nandito? Tumigil si Nathan sa harap niya. Hindi agad siya nakasagot. Tinitigan niya si Avery na tila ba ngayon lang niya muling nakita ng malinaw. Mas payat, mas tahimik, ngunit mas matatag ang tindig. Wala na ang babaeng umiiyak sa loob ng mansyon. Ang nasa harap niya ngayon ay isang babaeng pilit binuo ang sarili matapos masaktan. Gusto kong humingi ng tawad, Avery. Sa lahat ng nasabi ko, sa lahat ng nagawa ko. Napangiti si Avery, ngunit hindi yun ngiting masaya. Isa yung ngiting puno ng pait at pagod. Ganun lang ba yun kadali? Isang tawad tapos na? Pasensya na, pero hindi ganun kadaling magbigay ng patawad. Bahagyang yumuko si Nathan. Tila tinanggap ang bigat ng mga salitang yon. Alam ko, at hindi ko inasahan na mapapatawad mo ako agad. Pero gusto kong malaman mo, napagtanto ko rin na mas nangingibabaw pa rin ang pagmamahal ko sa'yo. Kaysa sa galit, kaysa sa sakit, kaysa sa lahat. Napailing si Avery. Pagmamahal? Nathan, kung pagmamahal yon, bakit ang dali mo akong pinalayas? Bakit isang salita mo lang, nawala lahat ng pinagsamahan natin? Dahil natakot ako. Nagkatinginan sila. Natatakot akong tanggapin na mali ako. Natakot akong aminin na ikaw ang minahal ko. Hindi ang babaeng akala kong asawa ko. Mas pinili kong magalit kaysa umunawa. Tahimik si Avery. Ramdam niya ang bigat ng bawat salita. Ngunit hindi pa rin sapat yon para burahin ang sakit. Alam mo ba kung gaano kasakit marinig na isa lang akong mapagpanggap? Na parang wala akong karapatang masaktan? Dahil hindi naman ako ang tunay? Alam ko na ngayon. At habang buhay kong pagsisisihan yon. Huminga ng malalim si Nathan. Tila nag-iipon ng lakas ng loob bago muling magsalita. Nga pala, nung araw na yon, pumunta si Samantha sa bahay. Nanlaki ang mga mata ni Avery, ngunit nanatili siyang tahimik. Noon ko napagtanto na iba ka talaga. Hindi lang sa kilos, hindi lang sa ugali, kundi sa puso. Doon ko rin nalaman ang totoo tungkol sa'yo. Anong totoo? Na ang kakambal mo ay may iba na palang pamilya. Masaya na siya sa buhay na pinili niya. At ang relasyon namin ni Samantha, sa totoo lang, napipilitan lang siya noon. Isa lang yung kasunduan ng pamilya. Napatungo si Avery. Parang may bahagyang gumalaw sa dibdib niya. Hindi saya, kundi pag-unawa. Pero ikaw ang pinili kong mahalin. Kahit hindi ko sinasadya, hindi dahil kamukha mo siya, kundi dahil ikaw si Avery. Tumahimik ang paligid. Ang hangin ay dumaan sa pagitan nila. Parang humihiwalay at muling nagdudugtong sa mga sugat na hindi pa tuluyang naghihilom. Avery, sana bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko hinihiling na bumalik ka agad. Hindi ko hinihiling na kalimutan mo ang sakit. Ang hinihiling ko lang, hayaan mo akong patunayan na karapat-dapat pa rin akong mahalin. Tumingin si Avery sa kanya. Matagal, mabigat,
at puno ng emosyon. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Nakita ng lola at lolo si Nathan na nakatayo sa di kalayuan. Tila nag-aalangan kung lalapit o mananatili sa kinatatayuan. Hindi na nila kailangang magtanong pa. Sapat na ang itsura ng lalaki upang maintindihan ang bigat na dala nito. Lumapit ang lola. May bahagyang ngiti sa labi. Hindi mapanghusga, hindi rin mapagmataas, kundi ngiting sanay umunawa sa pagkakamali ng tao. Ikaw ang lalaking ikinukwento ng apo ko. Tumango si Nathan. Bahagyang yumuko bilang paggalang. Ramdam niya ang kaba. Ngunit mas nangingibabaw ang pagnanais na maging tapat. Ako po. Pero hindi po ako narito para manggulo. Gusto ko lang humingi ng tawad. At kung maaari, magbago. Tahimik na pinagmasdan siya ng lolo mula ulo hanggang paa. Na tila sinusukat hindi ang yaman o estado ng lalaki, kundi ang bigat ng kanyang konsensya. Maya-maya, tumango ang matanda. Kung totoo ang intensyon mo, dito mo patunayan. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Hindi na nagdalawang isip si Nathan. Iyon ang mga sandaling hindi niya narinig sa buong buhay niya. Isang panyaya na manatili, hindi bilang amo, hindi bilang mayaman, kundi bilang tao. Napagdesisyonan ni Nathan na manatili muna sa probinsya. Walang mansyon, walang mga kasambahay, walang katahimikan na nabibili ng pera. Ang meron lamang ay simpleng buhay. Lupaing kailangang bungkalin at araw-araw na gawain na hindi natatapos. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi yon nakaramdam ng kabigatan kay Nathan. Pagkos, parang yon ang eksaktong lugar na kailangan niya. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nagising si Nathan sa tilaok ng manok at malamig ng simoy ng hangin na pumapasok sa bintana. Hindi siya sanay. Sa Maynila, ang umaga ay nagsisimula sa alarm clock at kape sa mamahaling tasa. Dito, nagsisimula ito sa lupa, pawis, at tahimik na paghinga ng kalikasan. Kinuha niya ang timba-timba ng tubig at nagsimulang magdilig ng mga pananim sa bakuran. Bawat hakbang ay mabigat, hindi dahil sa hirap ng trabaho, kundi dahil sa bigat ng kanyang iniisip. Sa bawat patak ng tubig na bumabagsak sa lupa, tila ba unti-unti ring hinuhugasan ang mga maling desisyong nagawa niya. Sa di kalayuan, nandoon si Avery, tahimik na nag-aayos ng mga gulay. Hindi sila nag-uusap, hindi rin sila nagkikibuan. Ngunit sapat na ang presensya ng isa't isa upang malaman nilang pareho silang sugatan at parehong naghahanap ng paraan upang maghilo. Napansin ni Avery ang mga kamay ni Nathan. Ang mga palad na dati malinis at sanay humawak ng papel at cellphone, ngayon ay puno ng lupa at bahagyang sugat. May kung anong kumurot sa kanyang puso, ngunit pinili niyang manahimik. Hindi pa iyon ang oras. Sa mga sumunod na araw, naging bahagi ng umaga si Nathan sa bukid. Nagdidilig ng halaman, tumutulong magbuhat ng mga sako, nakikinig sa payo ng lolo kung paano alagaan ang lupa. Hindi siya nagrereklamo, hindi rin siya nagmamadali. Parang sa unang pagkakataon, natutunan niyang maghintay. Ang lola naman ay palihim na minamasdan ng lalaki. Nakikita niya kung paano ito tumutulong ng walang reklamo, kung paano ito yumuyuko sa tuwing nagkakamali, at kung paano ito iniiwasang pilitin si Avery. Doon niya napagtanto na hindi lahat ng pagbabago ay kailangang ipagsigawan. May mga pagbabagong tahimik, ngunit totoo. Isang umaga, habang nagdidilig ng halaman si Nathan, lumapit ang lolo at tinapik siya sa balikat. Hindi lahat ng nagkakamali marunong manatili para itama ang mali. Napatingin si Nathan sa lupa. Kung halos po ako ngayon, habang buhay ko pong pagsisisihan. Tumango ang lolo. Hindi na siya nagsalita pa. Sa gabi, sabay-sabay silang kumakain ng simpleng hapag. Walang ingranding pagkain. Ngunit may katahimikang hindi kailangang punuin ng salita. Paminsan-minsan, nagtatagpo ang tingin nila ni Nathan at Avery. Hindi pa puno ng pangako. Ngunit hindi na rin puno ng galit. At sa bawat umagang muling sumisikat ang araw, unti-unting natutunan ni Nathan ang pagmamahal
ay hindi lamang tungkol sa pananatili, kundi sa pagpapakumbaba, pagtsatsaga, at sa pagharap sa mga araw na walang kasiguraduhan, kasama ang taong minsan mong nasaktan, at sana'y muling magtiwala. Sa ikatlong araw ng pananatili ni Nathan sa probinsya, napansin ng lola na hindi ganoon kasigla ang kilos ng lalaki. Mabagal na ang galaw, maputla ang mukha, at kahit patuloy pa rin itong tumutulong sa bukid, halatang pinipilit na lamang ang sarili. Hindi siya nagreklamo. Hindi rin huminto hanggang sa isang hapon. Bigla na lamang siyang napaupo sa lilim ng puno. Pawis na pawis, kahit malamig ang hangin. Nathan, mainit ang noo mo. Sinubukan pa nitong tumayo, ngunit nahilo, at muntik nang matumba kung hindi agad nasalo ng lolo. Doon na napilitan si Avery na lumapit. Sa unang pagkakataon, matapos sa mga araw ng katahimikan, sila ay nagkalapit muli hindi dahil sa galit, hindi dahil sa pag-uusap, kundi dahil sa pangangailangan. Ipinahiga nila si Nathan sa maliit na silid na dati bakante. Nanginginig ang katawan nito at bagyang namimilipit sa sakit. Tahimik na kumuha si Avery ng bimpo at palanggana ng tubig. Hindi niya alam kung bakit niya ginagawa yon. Marahil ay dahil sanay siyang mag-alaga. Marahil ay dahil kahit anong pilit niyang itanggi, may bahagi pa rin ng puso niyang nagmamalasakit. Pinunasan niya ang noo ni Nathan. Masyadong mainit. Bakit hindi ka nagsabi? Bahagyang dumilat si Nathan. Pilit pumiti. Ayoko maging istorbo. Sapat ng istorbo na nagawa ko. Napahinto ang kamay ni Avery. Kumirot ang dibdib niya, ngunit pinili niyang huwag umiyak. Hindi ka na nasa mansyon, Nathan. Hindi mo kailang magpakatatag dito. Napapikit ang lalaki. Tila ba doon lang niya tuluyang pinayagan ang sarili na manghina. Buong gabi, nagbantay si Avery sa tabi ng kama. Pinapalitan niya ang bimpo. Sinisigurong umiinom ng gamot si Nathan at pinapakinggan ang bawat mabigat na paghinga nito. Sa katahimikan ng gabi, bumalik sa isip niya ang lahat ng mga sandaling nasaktan siya. Ang mga salitang nagpabagsak sa kanya at ang lalaking minsang nagpalaya sa kanya nang walang pag-aatubili. Ngunit kasabay noon, nandoon din ang alaala ng lalaking ngayon ay nakahiga sa harap niya. Ang lalaking nagdilig ng halaman kahit masakit ang katawan. Ang lalaking piniling manatili kahit walang katiyakan. At ang lalaking tahimik na nagsisisi. Mahinang nagsalita si Nathan. Halos pabulong. Avery, kung magising man ako bukas o hindi, gusto kong malaman mo na totoo lahat ng sinabi ko. Hindi kita hinanap para pilitin kang bumalik. Hinanap kita dahil ikaw ang pinili ang puso ko. Napapikit si Avery. Tumulo ang luha na matagal niyang kinimkim. Huwag kang magsalita ng ganyan. Takot lang ako na baka wala na akong pagkakataon. Tahimik si Avery. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Nathan, isang simpleng hawak, ngunit puno ng kahulugan. Doon niya napagtanto ang isang bagay. Hindi pa pala nawawala ang pagmamahal. Sugatan lang ito. Takot, ngunit buhay. Kinabukasan, bumaba na ang lagnat ni Nathan. Mahina pa rin, ngunit malinaw na ang isip. Pagmulat niya, si Avery ang una niyang nakita. Hindi ito nakaupo sa malayo. Nandoon siya, katabi ng kama. Hindi ka umalis. Hindi. Tumahimik sila sandali. Pagkatapos, huminga ng malalim si Avery. Parang sa wakas, ay buo na ang desisyong matagal niyang iniiwasan. Hindi ko pa kayang kalimutan lahat ng sakit. Tumango si Nathan. Hindi rin kita kayang pangakuan ng agad na kapatawaran. Naintindihan ko. Tumingin si Avery sa kanya. Diretso, malinaw. Pero, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Hindi dahil may utang ako sa'yo. Hindi dahil naawa ako. Kundi dahil mahal pa rin kita. At gusto kong makita kung kaya mong panindigan ang pagbabago mo. Napaluha si Nathan. Hindi siya nagsalita. Lumuhod lamang siya sa tabi ng kama. Hinawakan ng kamay ni Avery. At doon niya hinayaan ang sarili na umiyak. Hindi bilang isang mayamang lalaki. Hindi bilang isang asawang nagkamali,
kundi bilang isang taong binigyan ng pangalawang pagkakataon. At sa simpleng silid na yon, sa gitna ng katahimikan ng probinsya, nagsimula ang bagong yugto ng kanilang kwento. Hindi perpekto, hindi madali, ngunit totoo. Hanggang sa napatawad ni Avery si Nathan at nagpakasal sila at masayang namuhay. Mahal, lagi mo tandaan, hindi magbabago pag-ibig ko'y sa'yo lamang.